Ayan, magandang gabi mga kababoy. It's already 10 o'clock in the evening, hindi ako makatulog. Kape tayo. So hindi ako makatulog mga kababoy dahil sa ating live weight ng ating baboy ngayon ay napakababa. So 160. So may possibility pa na bumagsak pa siya ng 160. So wala nang kikitain ng mga ngayon, magbababoy yung mga grazers, lalo na kung ay pababa ng pababa yung ating live weight. Dahil hindi kasi nagpanama kung ito yung price ng live weight, hindi nagpanama doon sa pricing ng market, doon sa palengke. So, napakalayo. Tapos ang mahal ng feeds. Minsan pa nga nagtaas pa ng ilang almost 100 pesos yung ibang company ng feeds. So ngayon, hindi talaga siya panugma. Kahit anong kwintada, lalo na pag bili po yung ating biik. So ayan mga kababoy. So lugi na kung tawagin. Luging-lugi na talaga. Pero pag sarili mong alaga ang yung biik, yung sarili mong paanak, ay may kikitain pa naman. May kikitain pa naman. Hindi katulad sa yung bili mo yung biik. Kasi mga idol, sa isang cycle ng pag-iinahin hanggang panganak, magkapag-produce ka ng biik, gagastos ka lang ng 15K. So halimbawa sa isang inahin, umanak siya ng 10. So, 15K lang yung mo doon. Yung nagagastos mo para makapag-produce ka ng biik. So, ngayon, meron ka ng biik. Sarili mong paanak iyon. So, hindi ka na bibili ng yung palakihin mo, yung mga pang-fatining. So, save na po yun sa iyo. Yan ay maganda pag sa ganitong panahon na ang ating live weight ay bumababa. Pero in my case, lahat ng aking tulad ngayon, meron akong 80 plus na fattener. Lahat ay bili. Kakaumpisa ko lang mag-inahin. So, yung the rest dyan ay meron akong 11 heads. Yung isang inahin ko na kakaumpisa pa lang ng anak. So, yun pa lang. Maliliit pa. 2 months pa lang. The rest yung natitira ay malalaki na. Panlabas na ngayong iba. Pinipigil ko lang dahil sobrang baba. So, kinikwenta ko yung feeds, lahat ng gastos, tubig, kuryente. Kahit ang tubig, kuryente, medyo minimal lang yan sa akin dahil maraming may nalagaan ko. Puno po yung ating mga pitak. So, hindi masyado hindi masyado mabigat para sa akin pagdating sa tubig at sa kuryente. So, doon tayo sa feeds. Talagang mabigat dahil napakamahal. So, hindi na sila nagpanama, mga idol. Logi na talaga. 160 pababa. Huli nating naglabas tayo nung December 31. Yung huling vlog natin ay kumita pa tayo doon. Yun, kumita ako doon ng maganda-ganda dahil paalaga natin, sarili nating paanak yung biik. So, okay yun. Maganda-ganda yun. Ngayon, ito na, biglang bumagsak. Yun ay 176 pa lang yun, mga idol. Ngayon, nasa 160 na. Grabe. So, 160, kahit anong kwenta ko sa pagkain, kahit mag-average pa ng 90 to 100 ng range ng ating mga baboy, ay talagang wala. Hindi na talaga kakayanin. Dahil sa biik pa lang sa 10 piraso, palagay lang natin 10 piraso, 70,000 na agad yung mo. Yung nagagastos kung tag 7,000 pesos per piglet. E ngayon may pagkain pa na halos gagastos ka rin ng mga 70 to 80,000. So, yun ang doon. Pag sugal kasi yan. Susugal. Ito kasi sa probinsya namin, mayroong isang bayan na nagpatupad ng 190 per kilo yung live weight. So ang problema, yung itong bayan na to, pag hindi sumabay yung ibang bayan ay walang kukuha na hauler doon. So yun ang problema ngayon. Magpatupad nga sila ng 190 ang live weight, tapos sa katabing bayan ay mababa. Walang pupunta na hauler doon o mga mamimili ng baboy. Ang mga hauler, yung mga nagbibigay ng baboy doon sa mga palengke, ay yan, hahanap ng mura yan. Hindi yan hahanap ng mahal. Dahil hindi lang naman probinsya, kung saan ka bang probinsya o saan bayan ka na katira, hindi lang naman ikaw ang pinagkukunan ng mga hauler. Napakarami. O dito sa amin, probinsya ng Batangas. Hindi lang Batangas ang mayroong. Although number 1 ang Batangas na nagpo-produce ng karne sa Maynila,
Meron naman Cavite, meron naman Laguna. So meron pa ng Quezon, minsan mga ibang hauler tatawid pa ng ng parteng Bicol. Ganun mga idol. So, yun po mga idol, ang natin. Sa negosyo ng pagbababoy, subok lang, walang atrasan. Sa kumbagay, kung hindi ka mag-aalaga, mas lalo kang wala. Ganun ho yun. So, pag may alaga ka, sapol mo ang mahal, sapol mo ang mura. Ganun yun. So, ganun lang. Minsan paldo, minsan talagang hindi paldo. Talagang lugi pa. Kumbagay, butas pa ang brief natin dyan. So, ganun talaga ang negosyo. Minsan maganda ang kita, maganda ang binta. Minsan ay katamtaman lang, panama lang. Minsan din na may lugi. So, ayan mga idol. So, sa ating mga aspiring na magbababoy, yung gustong magbababoy, itong mahirap dyan. Pag tumapat ka sa ganitong buwan o ganitong season na mababa po yung ating live weight. Kung kaka-umpisa mo pa lang at from zero, talagang nagpatayo ka ng pigiri tapos bili mo ang biik hanggang sa paglaki tapos naibinta mo sa ngayong buwan, buwan na mababa, ay lugi talaga. Wala kang babawiin doon. Yun ang dyan, dapat ay mahabaan ang lalim ng bulsa. Ay paano kung mababaw? So wala na. Titigil na. So, ayan mga kababoy. So, hindi natin pwedeng titigilan kahit naman tayo ay nalulugi. Dahil, pag tumigil ka, wala ka, mas lalo kang wala. So, pabor sa mga merong alaga ngayon na binta at sarili nilang biik. Okay yan, may kikitain pa rin yan. Kahit pa paano. Hindi ho yan lugi. May kikitain pa rin yan kung sa kanila sarili yung biik. Pero katulad ko na ang aking mga biik ay lahat bili. So, fingers crossed. Pahala ng Diyos sa atin. Basta tuloy-tuloy lang ang ating paghahanap buhay. So, ayan. Yun po ang aking share dan sa ating live weight na hindi nagpanama, pati sa market price. So, sana ang government natin ay magkaroon ng solusyon. So, tuloy-tuloy lang kahit mura. Hindi naman palaging mura yan. Darating ang buwan na tataas din naman yan. So, kung sapul natin ang mura, sapul din natin ang mahal. So, ayan mga kababoy, mga idol. So, ang ating next na topic, so gagawa natin to ng second video itong gabing ito dahil hindi ako makatulog. Talaga nag-iisip ako paano kita natin ay may kasi ako kilala na hauler. So, pag kumuha, ang problema lang kasi dito sa amin, hindi ka basta-basta bigyan ng permit. So, sasabihin nila, daan ka doon sa hindi. Yun ang mahirap. So, sinubukan ko na yan. So, hanap tayo ng paraan. Hanap tayo ng paraan para makakuha tayo ng mataas-taas na live weight. Yung direct mismo doon sa hauler. Hindi tayo dadaan sa hindi tayo na mismo maglakad. So, hanapan natin ng paraan yan para makakuha tayo ng permit doon sa munisipyo. So, ayan mga idol, ang ating, yung sinasabi ko kanina na next topic ay yung mga bagong mag-start ng piggery o yung agri-racing business. So kung tama ba itong ngayong buwan o ngayong season na ito na mababa at mag-start ka o gusto mo mag-start na pataas ang so yan ang ating tatalakayin sa ating next video. Kung ito ba yung right time na mag-umpisa or hindi. So ayan mga idol, hindi tayo patalo. Tuloy-tuloy lang. Ayan mga idol, see you sa sunod na video.